Yan guys, yung ating BMS. So nailagay na natin. Di ko na video na lang, di ko na binidyo yung inisa-isa yung ano guys, pag tap dito sa kanyang kuan dahil marami namang tutorial dito sa BMS na 12 volt 4 series. So 12 volt yung setup niya, 4 series yung kanyang, at meron na rin tayong naipapakitang mga video. So ayan, so ano ko lang sa inyo, rewind ko lang ng konti. So ito, nakaabang po ito for 24 volt. So ang ating setup ay 12 volt lang siya. So ito yung switch ng GK BMS. Yan, manual switch niya. Yan. At saka ito yung kanyang protection. Yan. Dito pag nag-overheat. So dito ko muna siya nilagay. Yan. Dito ko muna siya nilagay sa area na ito dahil wala naman siyang ibang kaposisyonan. Pero dapat nilagay siya sa ano, kung saan pwedeng iinit yung setup natin para automatic siyang mag-shutdown yung BMS. Ayan. So dito sa nakita nyo dito sa nakakulay itim, merong kulay itim dito, nakabukod lang siya. So papunta ito sa negative. Yan. So B minus. Ayan, sana nakita nyo yan. Yan. So B minus. So hindi sa masyadong makita dahil gabi na tayo. Mga oras na ito. So sa yung B minus, ayan, dito siya sa negative sa battery. Yan, pinadaan ko dito siya. Yan, para kuan siya. Para mahaba yung ating wire dahil hindi ko siya pinutol. Baka mag-iba yung ating setup, ay sayang yung wire. So ayan, para hindi na maputol, pinaikot ko na lang dito yung wire sa kuan. So yung B1, ayan, B1 dito. Dito naman siya sa pangalawang series. Yan. Sa 6 volt. Ayan. At saka yung B2. Ayan, B2 niya. Dito siya sa pang 9 volt. Yan. Yan. Dito siya. Ayan. O, pangatlo siya. Sa pangatlo. At ito namang B3. Sa ano siya. 12 volt na siya. Dito. Dito siya sa pang 4. Yan. At saka yung B4, ayan, B4 dito na siya sa positive. Yan, ito yung positive na ng battery. Dito tayo kukuha ng positive. So ganun lang, limang wiring lang yung BMS para ma-connect siya ng 12 volt na 4 series. So ayan. So hindi pa nalagay yung kanyang kanyang sa battery sa BMS at sa kanyang passive, hindi pa natin siya nalagyan. So naghanap pa tayo ng dahil malaki yung bolt ng battery ito. So hindi kasi yung ating mga terminal lug yan na nabili. So hanap ako ng paraan. Yan. So at least ito na siya ang setup natin sa battery. So sa mga nagtatanong bakit kailangan pa ng BMS. So ang function ng BMS guys is para siyang switch. Parang switch ito or parang breaker. So isang linya lang ito siya na kapag meron siyang problema na nakikita, halimbawa mayroong problema yung battery, umiinit ng sobra, nadidetect ng BMS, automatic siyang mag-off. Ganon yung kanyang at saka automatic siyang mag-shutdown pag nalubat na, at saka automatic siyang mag-protect pag nag-over voltage. Ganon yung function ng BMS. Yan. Para siyang mag-protect lang siya ng battery, at saka kaya tinatawag siyang battery management system. So siya yung mag-manage sa mga cells ng battery. So ayan.
Yun yung function ng BMS. Ito, galing din ito sa negative. Yung B- galing sa negative. At saka yung passive na minus, P- ay papuntang negative. Yan. So, bali isang linya lang siya na parang switch itong aparato dito, guys. At saka siya yung magbibigay ng tamang voltahe. Ayan. So, hindi siya mag-over voltage dahil binablock niya dito. So, baga binibigay lang niya yung parameter na nilalagay natin sa settings. Kung ilang voltahe yung gusto nating palabasin dito, guys. Ayan. Pero ang pinaka-higher na nito ay 14.4. Pinaka-higher ay paglagpas na siya, magiging overvoltage na isa. Ito yung function ng BMS. At saka meron na din siyang active balancer. Automatic na siyang magbabalance dito sa mga battery. Parang na din ito. Dual function na din itong BMS na ito. Itong kagandahan ng BMS na ito, guys. So, ayan yung setup natin sa 12 volt. So, hindi ko pa na ipakita sa inyo yung 24 volt dahil first time po natin itong nakagawa ng ganito na JK BMS na 4 series hanggang 8 series. So, ayan. So, nilakuan ko lang. Inaabang ko lang yung wire para magamit natin kung in case na mag-upgrade tayo ng 24 volt setup. So, sa ngayon, hindi mo muna natin ito sa 12 volt muna natin ito idaan yung ating BMS dahil 12 volt lang naman yung ating battery. So, itong battery na ito ay gagamitin lang natin ito sa ating backup sa internet. Yan yung madalas nating ginagamit. Lagay tayo ng backup ng internet dahil pinapasa natin yung internet sa malayo. So, pag hindi natin lagyan ng backup yung ating main, ay kung mag-burn out or matay yung kuryente doon sa may bahay na nilagyan natin sa main, ay maapektuhan yung ibang area. So, humihina yung ating income. So, hindi baling gagastos na tayo sa battery. Sigurado naman yung ating internet na hindi basta mawala pag walang kuryente yung binalagyan ng area. Yun yung madalas na experience ko sa mga larangan ng negosyong ito, yung internet. So, yan guys, yung ating setup 12 volt 140 AH po ito, yung setup natin. So, update ko kayo kung final na ito. So, lagyan ko pa ito ng ng box. So, dati nilalagyan ko siya ng box. Ito yung box niya dati, sa 4 pa lang yung battery. So, ngayon in-upgrade ko 8 na yung battery, kaya hindi na siya kasya sa box. Kaya gagawan ko siya ng panibagong box niya para maging safety yung battery natin at hindi papasukin ng mga masasamang masasamang insekto. So, ayan. O, yan din dito yung ating setup sa ating BMS at saka H168 battery.